Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ay, nako bukas daw sa pagtanggap ng posisyon sa gobyerno, may bagong pakulo. O sa bagay, sinismis kagad dyan, kahapon. Ano nangyari? Meron naman daw posisyon para dito. Sino nagsabi? Ito, balita. At sinabi rin ng babae na si Auntie Clark. Oo. Hintayin na lang daw yung announcement. Ano kaya yung bagong posisyon na yan? Sinibak mo, tapos bibigyan mo ng bagong posisyon. Grabe sa makatawa yung ating mga kababayan nung nangyari yung sibakan. Diba? Tapos meron silang mga paandar o bibigyan ng magandang pwesto. Magandang pwesto ba ibibigay o talaga namang ano yung mga bagay-bagay na katawa-tawa rito? Ito matindi. Bilyong-bilyong anomalya sa gobyerno binulgar na. Ni Magalong. Yung balita na usap-usapan, yung nilabas ni Robby na balita na magtatandem, hayaan muna natin sila. Basta mag-focus muna kayo dito sa issue ng flood control. Dahil maanomalya ito eh. Panibagong expose na naman ito mga kasama ni Mayor Magalong. Sa bagay kasi ang politika kailangan may preparation eh. So baka ngayon naghahanda na sila para dito sa 2028 election. Pero hindi nila pinaghahandaan yung makatulong sa bayan. Anak ng tipaklong talaga itong mga durobo na ito, no? Malayo pa ang 2028, pinag-uusapan na kagad yung eleksyon na yan. Magtrabaho muna kayo at pauwiin nyo muna si Tatay Digong. At ito pa, mayroon pa pumasok na balita. Desisyon ng ICC sa paglaya ni Tatay Digong ilalabas sa loob ng 2 linggo. Bago ito Abangan natin yan maya-maya. Pasok dito. Highlight moment din. Meron din? Oo. About sa ano naman? Yung kay General Torre. Yung kay General Torre. Kasi di ba nagpunta siya doon, nag-vacation ng cake kay Congresswoman Laila De Lima? Hindi ko nalaman yun. Hindi ko Bigay siya ng nabalitaan yun. Nakita pa yung brand, hindi binlur. May product placement pa pala kanina eh. May product placement. Pero eto na nga, di ba kanina nabitin tayo, Chiki? Kasi may sumagot, may humirit doon sa pagkakatanggal. Ayan. Ayun pala, oo. Yun yung cake na sweet. ibinigay kay Congresswoman Laila De Lima. Binisita daw kasi niya ng personal si Congressman De Lima dahil siya yung bumati kay General Torre nung siya ay na-promote bilang hepe ng PNP. So parang ito ay bilang ganti. So may ano ba sila? May history, not romantic history mga kapatid. Pero working history. Nako, malamang masasagot yan sa atin ni Arles. Sige. Ano kaya yung history na yun, yung ngiting-ngiti si ate, Tawagin na natin si Arles para mabigyan tayo ng kwento tungkol dun sa kanyang pakikipag-usap kay General Torre kanina. Ano ba nangyari, Arles? Magandang gabi, Chiki at Mase, no? Ayon kay General Torre ay wala daw siyang sama ng loob. Ayan ay matapos na maalis siya o ma-relieve sa posisyon bilang PNP chief ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kanya, he needs a time off daw at gagamitin niya raw ang lahat ng kanyang leave na pwede. Sick leave, vacation leave, lahat daw. Kakailanganin niya raw ito para makapagpahinga at magmuni-muni, no? Dahil nga ito ay second time pa lamang daw na kanyang gagawin sa buong karera niya, no? Sa kanyang 30 years in service sa PNP. Yan nga, nabanggit ninyo na ito ay matapos na makita natin siya dito sa kamera na binigyan niya ng cake si dating senadora at ngayon mamamayang liberal Congresswoman Laila De Lima. Dahil ito daw ay kaarawan at isa ito sa mga unang nagpakita ng suporta sa kanya nang siya ay maluklok na bilang PNP chief. Dagdag niya pa dyan, no, ay isa raw kasi sa kabila kamo niyan ay pinahayag niya rin ang kanyang pagkabukas na kumuha ng posisyon sa gabinete dahil wala naman daw bad blood sa kanila ng Pangulo. At napakarami pa daw na katanungan ng media pero ayon sa kanya ay maglalabas daw siya ng statement para sagutin ang lahat ng yan. Nabanggit din na kung bukas ba siya sa posisyon ng kung iaalok sa kanyang NBI pero sabi niya ay hindi raw siya qualified na maupo para dyan. Pero sinundan yan ng kanyang pahayag sa bagong PNP chief, officer in charge, Lieutenant General Jose Melencio Nartates na tinawag niyang isang mahusay na pulis. Narito ang kanyang pahayag. I took a leave, which I will do. I think the second time in my career. For how long, sir?
I'm mulling about it kasi syempre for kwan yan eh, for approval of the Chief PNP, and I'm planning to use the maximum leave authorized yung... Ano yun? Paano mangyayari yun, no? 4-star ka, tapos may Chief PNP, 4-star din. Dalawa na kayong 4-star. Oo. Ang tanong doon, kasi, iba kasi yung usapan, pag na-promote ka na sa pagka-PNP mo, at hindi ka binabaklasan ng isang star, o demoted kung tawagin, mananatili yung 4-star sa'yo. Hanggat hindi nagdidesisyon ang pamunuan ng PNP na tanggalin yung isang star mo. Ang tanong doon kasi may isang na-promote na pumalit nga sa kanya nung siya ay nirelieve. Ang hirap kasi pag sinawag na sinibak. Nirelieve para medyo mabango. Oo, ang hirap noon. Dalawa sila ngayon na 4-star pa hanggang ngayon. Kasi wala pa namang wala pang klarado na tatanggalan siya ng isang star. Sa pamunuan ng PNP, isa lang dapat ang maging 4-star. 'Di ba? Hindi ka naman pwede maging star of all season. Hindi ka naman pwede maging megastar. Hindi pwede maging diamond star. 4-star, ano ba tawag doon? 4-star na bawasan ng isa. Ano nang mangyayari? Tanong lang namin yun mga kasama. At ating mga kasama, tanong lang yun. 'Di ba? Babawasan ba siya ng isang star? Kasi demoted, kasi meron ng bagong PNP chief eh. Anong mangyayari? Under ba siya? Malamang, under siya. Ang pinagkaiba, mga kasama, nagkaroon kasi ito ng balasahan pala. Oo, nagkaroon pala ng problema. Kaya siguro na-relieve. Galit ata, o kung sino man yung boss niya, nagalit. Oo. Ay yung mga dosing binalasan nito, o ni-reshuffle na nawala sa pwesto, ibabalik. Ha? Anong klaseng paandar yun? Hindi natin alam Ito yung mga bali-balita lang. Alamin natin dito. Para mas maganda, ito. Ayon kay Nartates, natural ang balasahan pero dapat ay naayon sa kagustuhan ng NAPOLCOM. Nasa frontline ng balita Babalik yan mga kasama. Matapos italaga bilang officer in charge ng Philippine National Police, nakatakdang ipatupad ni Police Lieutenant General Melencio Nartates Jr. ang resolusyon ng National Police Commission o NAPOLCOM na nagbabalik sa 12 binalasang opisyal ng PNP. Maaalalang isa ito sa sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na naging konsiderasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaya sinibak sa pwesto si Police General Nicolas Torre III bilang PNP Chief. Nagpatupad kasi ng reshuffle si Torre nang hindi pinapaalam sa NAPOLCOM at sa Department of Interior and Local Government. Para kay Nartates na kabilang sa mga inilipat noon ni Torre, normal lang naman ang pagpapatupad ng revamp lalo't kung may mga opisyal na magre-retiro na sa serbisyo. Pero git ng acting PNP Chief, dapat ay naaayon ito sa kagustuhan ng NAPOLCOM na siya nagsusupervise niya sa kapulisan. Alam nyo, ang NAPOLCOM, siya ang watchdog sa PNP. Siya ang repository ng ating mga policies and circulars. Pagka hindi natin sinunod, para saan pa yung batas, no? Nako yun. Isa sa posibleng maapektuhan din ng pagpapalit ng PNP spokesperson na hinahawakan ngayon ni Police Brigadier General Jean Fajardo. Sabi ni Nartates, kinukonsidera niyang manggaling at tagapagsalita mula sa Public Information Office na pinamumunuan ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Pag-aaralan nga dahil designated siya na spokes nandito ang ating PIO, under naman yun doon dapat. Di parehas kami, yung OCPNP, Office of the Chief, merong spokesperson at merong PIO, parang iisa lang ata yun. Sa ngayon, hawak pa rin ni Fajardo ang pagiging direktor ng PNP Controllership. Walang binanggit na petsa o timeline si Nartates sa pagpapatupad ng NAPOLCOM resolution. Nagbabalita mula sa frontline. Kung ano nangyari doon kay boss, yung amo ni yung babae.
Ganun din ang mangyayari sa kanya, mawawala siya sa pagka-spoke. Hindi naman sila tinatanggal. Nagkaroon lang ng konting problema. Konting problema lang, oo. Kayo naman, binibigyan niyo ng masyadong kulay, di ba? Yan nangyayari, yan talaga ang nangyayari pag hindi nagugustuhan ng trabaho. Lalo-lalo na may boss siya. Hindi natin alam kung ano yung totoong pangyayari. Ito kasi balita. Ano ba ng totoong nangyari? Yan ang katanungan. Sabi rito, nagkaroon kasi ng reshuffle. Hindi ata nasunod yung rules o policy ng NAPOLCOM. Pinangunahan ata, di umano, ni Hyer. Ayun, kinalaboso. Nirelieve. Bigyan natin ng magandang term. Nirelieve, mama. So, damay na rin yung spokes niya. Diba? Ganyan naman talaga. Pag merong bagong mga tinatalaga, kailangan may sarili ka. At yung trusted mo. Diba? Ito na. Usaping trusted. Magkakaalaman dito, mga kasama. Matinding pagbubunyag ito. At ang magtatanong na dito, yung respetado. Kilala nyo. Na si Jessie, sa Casoho. Sorry, Jessica Casoho. Jessica Casoho ba? Oo, ito. Kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And So- if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Wow. And alam mo, 1 billion a year. 2.7 a day. 2.7 million a day ang dinudurobo ng mga easy money. Kaya pala gustong-gusto nilang Actually, meron na binulgar si Yorme. 14 billion ang kaban ng Maynila. 14 billion ba? Tama, hahanapin ko tuloy muna natin to. they mention ng 1 billion kung at 1,000 pesos. That's 5 feet by 5 feet by 4 feet. Na pera. Yes. So parang ganito po, itong tinakaupuan natin ngayon. Mataas. Ganyan karami po yung perang ninanakaw. More than pa. Dati-dati akala nila kasi billions lang ang ninanakaw. No, it's not. It's in billions. Bilyones po. Dahil sa inflation rate, tumaas din po yung ninanakaw nila. Yeah. Sabi nga ng isang kaibigan ko, kaibigan ko lang, alam mo, kung minsan nahiya na ako, Mayor, sabi niya, mga kasamahan ko, hindi na gumagamit ng cash vault Ginagamit na nila room vault. Kwarto na. Kasi hindi mag-cash Ang gagawin nila, bibili sila ng mamahaling condominium unit. 2 to 3 to 4 bedrooms. Tapos isang bedroom, i-convert nila into a room vault. Mayor Magalong, salamat po sa interview na ito. Yes. Good afternoon, Jessica. Good afternoon sa ating mga viewers. Pwede po bang malaman, paano nyo ko naisip na bumuo na itong Mayors for Good Governance na movement? Well, nag-umpisa yan nung nagsalita ako sa Philippine National Police sa Camp Crame sometime in July 2023. Pagkatapos noon, after 2 weeks, hindi ko alam na pinost pala ng PNP yung aking video speech. At doon na, nag-create na ng controversy. Naging viral siya. So marami na tumatawag at nagsasabi sa akin na huwag mo na ituloy yan. Kasi I challenge Congress noon about good governance. Tapos maya marami nagko-convince sa akin na huwag na ituloy. Character demolition, character assassination. Sabi nila sa akin, kawawa ka lang yan. But I decided to pursue the advocacy. And naalala ko ngayon sinabi ni Senator Lacson Beje, in the fight against corruption, you'll find out that, when you look behind you, nobody's out there fighting with you. And naalala ko na tumawag dun sa mga kaklase ko sa leadership and governance. Ito yung ini-sponsor ni Sir Jesse Robredo Foundation. So, kumontak ko sa kanila. And from there, nakausap ko yung mga young people behind the program. And then finally, we started discussing, and then nagkaroon kami ng focus group discussion. And then we built the Mayors for Good Governance na. Karoon ng M4GG. Kaya itong logo na to, itong logo na to, creation to ng mga bata, mga young leaders. Kaya nakakatuwa pa. Tapos after that, nagkaroon kami after just a few weeks, nag-usap na kami na ilo-launch namin. And the first launch was done in UP Diliman. And there were 56 mayors. 56 lang po. Oh yeah, 56 out of the initial na 1,400 plus na mayors. 56 lang ang nag-signify. At wala kaming ginawang filtering. Kaya nung nag-uusap kami ng mga conveners, nandiyan sila Mayor Joy, Mayor Pico, Mayor Marcy, Mayor City Hataman, Mayor Romel Arnaldo ng Kauswagan.
pinag-usapan namin paano yung filtering. So sabi ko sa kanila, let us assume na people change. Assuming na meron na silang mga bad practices, well, when they join good governance, pwede sila mag-change. So, tinanggap namin. Kami nag-filter. And then, 56, after mga almost 2 years, 2025, umabot kami sa 202. Dami, ha? Tapos nagkaroon ng election. Nagkaroon kami ng elections. Bali, bumaba kami ng 132 kasi marami doon ang hindi na tumakbo. We have 5 of our mayors na naging congressmen. 3 yung naging governors, pero kami 2 naging vice governors. The rest, nag-elevate na sa vice governor, councilor, iba hindi na rin tumakbo, 132. So we defined, we established certain parameters. Tapos, kinausap namin yung aming secretariat because we have young people. They did their own workshop. Nagkaroon kami ng workshop din sa Baguio. Then finally, we realized na, 77 na lang pala na iwan kung talagang i-commerce siya doon sa doon sa compliance sa parameters. So ngayon, nag-publish kami na we're again open after the election. We're open. And around 80, nagulat nga kami na 80 kagad ang daming nag-apply. So we're now doing the background check. We're talking to certain people para tulong sa amin na i-background sila. Meron na rin kami mga na-reject din. So tuloy-tuloy yung aming filtering at yung background investigation. So ilan na pong miyembro nyo ngayon, Mayor? Sa ngayon, 77. Parang ang konti. Precisely. Parang ang nawi-weirdan lang po ako as a layman na out of the 1,400 mayors sa buong Pilipinas, kukonti lang yung gustong maging miyembro po ng Mayors for Good Governance. So, alam na yan, Ate Jessica. Oo, alam mo naman ng mga yan. Ang nakatingin sila doon sa passive. Oo. Ikaw ba naman, bakit ka tatakbo? Ano ang pinaka-purpose mo? Ano yung pinaka-main target mo? Sabi ng iba, nakararami, tatakbo ko sa pagka-mayor, pagka-congressman, pagka-senador, pagka-ganto. Alam ko na. Alam naman natin yan kung ano yung gusto ng mga dorobo na yan. Ay, nako, talagang good news ito Ano ba yung good news ngayong araw? Nagsama-sama sila BP Sara sa The Hague. Sino nagsabi niya, Kuya Goods? Ay, ako pa. Alam niyo naman tayo. Mabilis tayo makasagap ng impormasyon. Oo. Andun si BP Sara, andun si Kitty, andun si Pulong, andun si Baste. Oo. Sama-sama sila doon. Dahil gusto ni Tatay Digong makausap itong kanyang mga anak. Totoo naman, di ba? Gustong-gusto na makita. At tayo naman, nananabik. Nananabik naman tayo, na makauwi na si Tatay Digong. Ang ganda ng ng usapan doon, mga kasama. Ang ganda ng mga tanong. May masusupalpal din dito sa mga banat ni Pipi Sara Meron din mapapahiya na nabubulol na ako. Late tayo Alam niyo naman bakit nagkaroon ng ano ba tawag doon? Parang nagkaroon ng mga problema yung outrage. Outrage ba 'yon? Oo, yung mga connection ng internet nagkaroon ng problema. So ngayon lang tayo nakaharap sa ating monitor sa camera at para magbigay sa iyo ng mga update. Pasensya naman po, hindi ko naman kagustuhan ito. Kaya, bossing, late po ako ngayon Tuloy na natin 'to. Yung dalaw. Yes, oo, mga last month siguro 'yon, nagsabi siya kay Veronica, kay Kitty na gusto niya sana na personal kami makausap. Kaming 4 na magkakapatid at meron siyang mga sasabihin. So nag-schedule kami ngayon na nandito kaming 3 during sa shift or sa time kung kailan na bibisita si Kitty. Sinunod namin yung schedule niya kasi siya yung may pasok sa school. So sumabay kami sa kanya. Tapos ayun, binigyan kami, nagpapasalamat kami sa ICC, sa detention unit dahil pinayagan nila na 4 na adults sabay-sabay na bisita. Meron kasing limit sila sa pag-bisita. But binigyan
nila kami ng isang araw na sabay-sabay kami apat na magbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pong mensahe niya sa inyong apat? Yung masishare niyo lang na hindi naman masyado personal. As a father, yun yung message niya bilang ama, personal na buhay namin at sa politika, no? Personal na buhay, buhay ng pamilya at buhay namin sa politika. So yun yung mga general topics na napag-usapan kanina. Anything you can share po, lalo na sa politika? Well, wala naman. Nothing about the future, no? No concrete plans about the future. Pero napapag-usapan lang kung ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posibleng mangyari bukas sa susunod na taon in 3 years from now. So yun yung mga napag-usapan kanina. VP Inday, what is the reaction of your father when he saw his 4 children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility? Masaya siya. He's been informed of it since Friday of last week, nung 3 na kami ang bumisita at sinabihan na siya na ay nag-aantay na lang ng isa. And the Wednesday this week, meron kaming approved visit na kaming 4. So masaya siya na nakakausap niya kami. At medyo maingay kanina kasi 3 sabay-sabay, 4 sabay-sabay na nagsasalita. At some point, sinabi ni Basti na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So, medyo siguro na-miss niya yung ganon na discussions, na labo-labo, sabay-sabay nagsasalita lahat. At masaya siya na nakabisita kami 4. VP Inday, how's the health situation of your father? Okay naman siya. Kanina, chinek namin siya. Minasahe siya for 1.5 hours ni Congressman Pulong Duterte. So, minasahe yung 2 paa niya. And then, inano yung circulation because napansin niya no, na medyo gray, ashen gray yung kanyang isang paa. So, minasahe ng maayos para maayos din yung circulation. Minasahe yung 2 arms niya, yung likod niya, yung kanyang leeg, minasahe din ni Congressman Pulong Duterte. And before kami pumasok, kinausap ako nung isang nurse. Sabi niya na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na huwag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong vendo doon sa loob kung saan kami bumibili ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. Huwag daw bumili ng snacks doon kasi sobrang taas ng kanyang sugar ngayon at gusto nilang pabilisin yung pagpapababa ng sugar. So pinagbawalan siya kumain pero inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag-request siya. Basta ang sinabi lang nila is that minomonitor nila yung pagkain niya sa taas kaya wag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila ma-monitor ang sugar doon. And nakikita nila nagsispike yung kanyang sugar, blood sugar. So pinagsabihan kami wag mag-share ng snacks. VP, just to follow up on that, how do you feel personally when you saw all of your siblings together with your father to meet him for the very first time? For the very first time daw. Magugulat si Bibi. Together with all of your siblings. Yes, personally, VP, sa'yo. How do you feel? Hindi ko naisip yun First time pa natin na 4 na dito lang sa Dahig. Sa pagbisita, VP. Sa Dahig. Ito naman kasi si Sir Alvin hindi nililiwanag at tuloy natawa tuloy si VP. Pero siyempre, dito lang sa Dahig nung first time kasi atang magsabay-sabay silang 4. Wala, hindi ko naisip yun. Pero ang sa akin lang is that kung ano yung makapagpasaya sa kanya, yun ang gagawin. So nag-request siya ng personal na pagkikita na kaming
So binigay namin sa kanya yon. Thank you, VP. VP, first time kasi na nakapanayam kayo since the dismissal of the impeachment. No? Ano yung naging reaction niya and any advice si Tatay Digong sa inyo now that the impeachment was dismissed, although there is a pending MR? Tagal na nun Wait lang. Na-inform mo siya, diba? No? Oo. I think, ano sinabi? Hindi kasi na-discuss yung Ayun yung sinabi. Extremely proud. Hindi kasi kami nagkausap nung dismissal ng impeachment. Visit ata ni Kitty yun and siya yung nagbigay ng news kay President Duterte. Any advice for your future political plans? Tatay Digong? Wala kami pinag-usapan na 2028 wala kami pinag-usapan ng 2028 elections kanina. VP, on a completely different matter, the lead counsel attorney Nicholas Kaufman made mention that he is appealing or he's waiting for the government of Bongbong Marcos to schedule an appointment for him to negotiate because he wants the immediate return of your father during that time today daw. What is your, can you weigh in to this statement of Attorney Nicholas Kaufman? Is that possible or should we ask this question na lang kay Attorney Kaufman? I think it is best if we ask Attorney Nicholas Kaufman to explain his statement. Yan dapat mangyari. I cannot speak for him and I cannot say kung ano yung, I cannot say what his plans are. Thank you, VP. But do you think PBBM will allow him back? I cannot speak for BBM as well. CIA, siguro tanungin mo? CIA. VP, ngayon lang yung nagdemanda si Yorme, Mayor Isko, kay Congressman Chua regarding... Yan! Very good! What's your opinion? At saka, would you encourage other mayors na i-demanda yung mga congressman nila na mayroong mga palpak o ghost projects? Yes, oo. Trabaho ng trabaho ng Commission on Audit na mag-imbestiga kung meron silang makita na anomalya sa mga projects. So based on their audit or based on investigation sa DPWH, kung hindi man dahil sila yung iniimbestigahan based on NBI or special committee ng DOJ na mag-imbestiga, dapat talaga pagpanagutin yung mga public officials at the best. Yung mga contractors ng those projects at ng substandard projects dahil delikado yun sa mga mamamayan. At saka huwag tayo tumigil sa flood control projects. Dahil noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control So, kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. At hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Sagutin yung mga blanco doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang flood control. Lahat. Since ma'am you have information dun sa dati kayong Deputy Secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para ibulgar itong mga humingi sa inyo noon ng project ng parte sa DepEd? Hindi naman sila humingi ng parte sa amin Kinuha lahat. Kasi diretso nilang kinuha yung budget. Kita nyo na? Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBP, at pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. Tama. At diretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.B. Estrada. Pero
nung nagsabi kami, at alam yun, ni BBM, wala naman siya reaction eh. So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control. Bakit kaya? Seryoso talaga sila. And si BBM alam niya yan kasi governor siya dati, mayor ako dati. Alam nating lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Alam pala ni Baby M to. Kasi governor siya dati. Binulgar din ni Bibi Sara ngayon kasi mayor siya dati. Kaya ito si Chua, sigurado to kay Yorme. At lahat, sigurado may mananagot dyan sa may Maynila na yan. May Maynila tuloy. Kung mabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilagay share. Sorry naman po at nalate tayo. Nagkaroon ho kasi ng problema yung connection dito sa Mars. Kaya hanggang sa muli, bye-bye.